Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Ah, so let me po introduce po yung aming gwapong ano, speaker. Siya po ay 72 na po ba? Kasi one pa lang. Kasi 2 days ago was his birthday. Happy birthday po. And Thank so you. he was born in Malabon, but now living in Muntinlupa City. So siya po ay married to Vilma Villar with the 1L, not the Villar with the 2L, no? So of Nueva Ecija with 3 children, 4 grandchildren, and 1 coming up on September 8th, the birthday ni Mama Mary. No? So he used to be, ayun nga, nakapag-discuss na sa akin, he used to be a CFC member. He used to be a choir of the Our Lady of the Miraculous Medal. Diyan ba yun sa Muntinlupa, Brother Will? Yes, yes. And now, currently, a member of the Little Children of the Divine Will Philippines. So, andito rin po yung mga kasamahan namin, sina Sis Annie tsaka si Tito Atiloni. So, without further ado, let me introduce Kuya Benji Bautista. Diba? Hey. Applause and hearts dyan. Ito. Okay. Maraming salamat sa inyo at I was able to talk to some of you before we started and I have an idea. Nagkaroon ako ng idea kung ano ginagawa ng MFC. I used to be part of Couples for Christ as well. At even yung mga kanta na kinanta natin ay very much familiar din po ako dyan. Naging membro din ako ng choir ng chapter namin dito dati sa lugar ng Posadas many years ago. Kaya kasama rin ako ng evolution ng mga kanta ng Couples for Christ sa mga CLP, etc. Kaya I'm very much comfortable with your group because the spirituality that we embrace in serving other people, yan po yung simbolo ng krus. Na to serve God, you have to serve man. Yung krus, mayroong direksyon paakyat, patungo sa langit, patungo sa Diyos, at may pahalang, at ang pahalang na yan, yan yung mga tao. So, basically, that is what MFC is doing. Yung servants are doing. That we serve God by serving others. At meron kayong magandang, I don't know what the term for that one, serve God, ano yun? It's for word take. Paano yung... Live Christ, share Live Christ. Christ, share Christ. Live Christ, share Christ. serve Christ. Share Christ. Okay. Live Christ, share Christ. Okay. So, napakagandang charism na dyan sa inyong live Christ and serve Christ is all-encompassing. Kung anong nagawa ni Kristo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo. Maganda. Now, sa topic na nabigay sa akin is that the silent fiat, embracing God's will with St. Joseph. So, tama ba ako na ang San Jose ay kasama sa inyong charism? Because St. Joseph is a saint na wala namang binanggit na direktang sinabi niya sa Bible, but many are his followers. Many are devotees of St. Joseph. Diyan nga ho sa gawi ng Teacher's Village, may eskwelahan dyan na ang charism ay kung tawagin nila ay talyeres. Talyeres means talyer, gawaan. So just like St. Joseph, meron siyang
carpentry shop. Meron siyang gawaan at tahimik na gumagawa, tahimik na naglilingkod. Now, bakit dito nabanggit ng topic ay the silent fiat? Yun na nga, sapagkat tahimik lamang si San Jose nagtatrabaho, ginagawa niya ang para sa Diyos, ginagawa niya para sa kanyang anak na Diyos, at ginagawa din niya ang lahat para sa kanyang ina ng Diyos. So, ano yung fiat? Fiat is more than the word yes. Nung una kong nakita yung word na sinerch ko, it does just not just say yes, but when you say fiat, you said yes with your whole heart. Everything of you is committed to that one. That's why for you who are serving Christ through MFC, you gave your fiat. Now, tulad din ni San Jose, ang isang modelo na pwede nating gayahin. Kailangan bang pag tayo ay may fundraising, pakita nating may cheque tayong binigay na malaking halaga? Kailangan bang yung sa lector, sa misa, ay banggitin ang mga pangalan ng mga nag-serve, mga pangalan na nagbigay ng malalaking halaga? Hindi yan ang gawi ni San Jose. Madaling sabi, sa salitang, anong bang salita yan? Yung salitang pangkasalukuyan, ay hindi siya umiepal. He works very quietly. Diyan din naman pinipintasan ni Jose Rizal ang mga Katoliko noon na kailangan ay binabati, kailangan pinapangaralan, kailangan binibigyan pugay. Kaya nga makita natin sa probinsya, bigatin ang piyesta kapag sa bahay mo nagpunta ang pari. At sa mga simbahan naman, kapag may fundraising, kailangan wag mo kakalimutan banggitin ng tama ang kanilang mga pangalan. Ngunit sa gawin ni San Jose, it is all in humility. Hindi siya naghahanap na siya'y mapansin, bagkus gusto pa niyang wag na siyang mapansin. Kung titignan ninyo ang mga buhay ng mga santo, kahit yung kilala natin si Santa Teresa of Calcutta, wala siyang ginawa kundi magsilbi sa mga mahihirap, hindi siya humahanap ng press conference. Ngunit, maraming tao kita ang kabutihang ginagawa niya, ngunit hindi siya humihiling ng audience na siya'y palakpakan, papurihan, bigyan ng award, etc. Bagkus gusto lang niya to serve God. Now, following yung Live Christ and Serve Christ, si Santa Teresa ng Calcutta, siya at ang kanyang mga madre, ang unang-unang kailangan mangyari sa umaga nila ay makapagsimba, matanggap ang banal na Eucharistia. At pagkatapos ng misa, excited silang dumulog sa mga mahihirap, dumulog sa mga aba, dumulog sa mga may sugat, sa mga may sakit. At ang sabi nga ni Mother Teresa is this: every time I see a sick person, I see Christ. When I bathe, pag pinaliguan ko siya, pinapaliguan ko si Kristo. Kung siya naman ay mayroong sugat at ginagamot ko, I'm healing Christ. I'm bathing Christ. I'm feeding Christ. So everything that he sees around, he see it in the eyes of Christ. And that, I believe, is also what your charism is telling you to do.
Now, kay San Jose, meron isang bagay na sa kanyang katahimikan ay gusto niyang gampanan ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Isipin ninyo, nung panahon na yun, sa kanyang pag-iisa, sa kanyang sariling pag-meditate, ibig niyang makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sa unang pagkakakita na siya ay mayroong magiging asawa na nagdadalang tao, nagulumihanan siya kasi sa panahon na yun, kapag ang isang babae ay nakitang buntis at wala namang asawa, babatuhin yun hanggang sa mamatay. Katulad ng balak nilang gawin kay Magdalena. Ngunit ang ginawa ni San Jose, itinaguyod niya at sabi niyang, hihiwalay ako ng maayos sa iyo. Pero sa mata ng tao, aalamin nilang ako ang asawa mo. Sa gabing yon, ang anghel ay nagpakita sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala sa pagsama mo kay Maria. Ang dinadalang sa sinapupunan ni Maria ay ang anak ng Diyos. Kung kayo man ay nagkaroon ng ganitong panaginip, di ba't nanaisin niyong gawin ang lahat na masunod ang kalooban ng Diyos? So mula nang narinig yan ng San Jose, buong buhay niya ay inialay niyang makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang inang Maria ay ginagabayan ng kalooban ng Diyos. Si Jesus ay ginagabayan ng kalooban ng Diyos. Kaya si San Jose, gayon din ay ginagabayang masunod ng tama ang kalooban ng Diyos. Kasi mahirap kung yung dalawa sinusunod ang kalooban ng Diyos at itong si San Jose ay walang alam sa kalooban ng Diyos. Maaring sa ilang bagay sila ay hindi pagkakasundo. But St. Joseph was given the gift of what we call the divine will. Na sa unang talita ay pwede nating sabihin the will of God. Now, tayo ngayon dito ay nagsisilbi sa ating kapwa through different ministries with our family to serve Christ, to live Christ, and to serve Christ. So just like San Jose, we also live like him, devote our life to him, to live and serve Christ in humility, in silence. Walang medalya, walang recognition, basta sulong lang sa pag-akay ng mga tao patungo kay Jesus. Ngayon, tayo din, mga tao, ngayon sa kasalukuyan, ay ibig din nating malaman ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Yan ay walang pinipiling edad. Akala ko, ako na yung pinaka-bata rito. Hindi pala, may mas bata pa. 83 na. And still, kailangan alamin natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Because as in our charism, we have to live Christ and share Christ. Di po ba? Amen. That is why, kailangan malaman natin kung sino si Kristo. Ano ang nasa kalooban niya?
The Bible will give us some guidelines. Ito ang ginawa ni Jesus ng ganitong sitwasyon. Kung titignan natin itong nakaraang pasyon, ano ba ginawa ni Kristo? He displayed the highest form of humility. Bakit ko nasabi yun? Kung isa sa atin ay nakaranas na mayroong dumura ng laway sa kanyang muka, siguro wala pang 3 segundo, baka lumilipad na kamay niya at gusto na niya manakit. But Christ, dinura ng kanyang muka. Minumura siya, nilalait siya. At alam niyo bang meron pang ginawa, binuksan ng kanyang bibig at dinuran siya sa loob ng kanyang bunganga. Ganong kalaking insulto o paglalait. Now tell me, can you be like Christ? If somebody, wag na yung hampasin, wag na yung ilatiguhin, wag na yung isabit sa puno, ipaw ko ang mga kamay at paa. Yung landuran ng mukha mo, hindi mo kilala kung sino, basta bigla ka nalang dinuran sa mukha. Now you tell me if you can live like Christ. Why is it that I'm telling you this? Because just like Saint Joseph, the deepest form of an act is the act of humility. If you can embrace humility, you can have all the virtues God can give you. Pero kung may yabang ka pa rin sa katawan, malabo. Kung naghahanap pa rin na ikay mapansin, malabo. That is why doon sa Passion of Christ, isang bagay lang dun. Maduran ka sa mukha mo, ewan ko kung ano gagawin mo. Pero kung ikaw ay kumakatig sa charism, live Christ and serve Christ, alam ko, hindi mo iinda yun. And that's why you ask yourself, this is how deep the message of the Passion of Christ. Hindi mo kasalanan, ipinasa sa iyo. May mga witnesses na nagkokontra-kontra ang sinasabi, hindi ka umimik. Pero kung tayo, sinabi, ikaw yung nagnakaw, ikaw yung pumulot ng pera nung naiwan. Napagbintangan ka, nasakta ng pride mo, sinabi sa maraming tao. Ano gagawin mo? Anong sisiklab sa isip mo? Pagmamahal ba? O paghiganti? O gaganti? That is why nobody could judge. Only you can judge yourself. Whether you really are living in the light of Christ. Mabigat gayahin ang Panginoon. Mabigat. Mabigat din na nangyari sa kanyang, he served 12 people as his apostles, and all of them ran away, abandoned him during his passion. Nobody stood for him that he is a righteous man. In fact, as the rooster or the cock crows thrice, his very close friend, Saint Peter, denied him 3 times. That is why all of our human experience, we have to deepen
our appreciation, our knowledge about Christ. So that we know, malaman natin kung anong ating ibabahagi. Kailangan, alam mo kung anong kalooban niya. Bigyan ko kayo ng isang example. There is this part of our prayer before. So sabihin natin ganitong kwento na, siya ay nasa loob ng simbahan. At sinabi niya sa Panginoon, Lord, I'm all for you. I love you. Wala na sa akin ang mundo, basta importante sa akin ay ikaw. At walang makakahadlang sa pag-ibig ko sa iyo. Nakataas pa yung kamay mo, di ba? Just like us, sa ating prayer, we lift up our hands with closed eyes. Sinasabi niya yun. I'm all for you, Christ. Then, mamaya, merong helicopter na dumadaan sa taas at merong binabagsak na mga mali-malitang pera. Ayoko na sabihin kung saan galing yung mali-malita, basta sang katutak na malita na bumabagsak sa bubong ng simbahan. Ano gagawin mo? Nagkakasigawan ng mga tao, nako, uy, ang daming pera dito, nako, katutak mali-malita. Sobra-sobra na to, iuwi ko to, kadami-dami. Then you say, Lord, sa iyo pa rin ako, sa iyo pa rin ako. Naku, bigla may bumaksak na isang malaking maleta sa harap mo. Baka sabihin mo Lord, your credit is good, but I need cash. Pwede tayong gumanon, pwede tayong bumaliktad, pwede tayong bumalingbing. Ngayon, punta naman tayo sa pangkaraniwang araw-araw na buhay. Nagkakaroon din tayo ng mga panahon na nalalamig. Meron tayong mga kapatid na kasama mo ngayon, kalampas ng masinsin na pagsunod, biglang isang araw, wala. Ayaw na. Biglang maraming dahilan, lumalayo. Bakit? Wala namang masidhing problema, ngunit parang siya'y nananabang. Yan ay kasama ng buhay espiritual. Tanungin, yan ba ang buhay ni Kristo? Siya ba'y may panahon siya'y nanabang, nananawa, napapagal, ayaw na niya, uwi na siya? All I know is what Christ said in the Garden of Gethsemane, Father, it is not my will, but your will be done. So, bottom line is that for people like us who would like to follow Christ and share Christ, we put our act together to go to different places, to offices, government, private. We visit people in prison to bring Christ to them. And the most important part is, how much do you know of Christ that you want to impart to them? We have to be enriched. Puspusin natin ang sarili nating kilala ko si Kristo. Yan ang mabigat. Dahil nagdadasal ka, magsaka ka ng isang maletang pera sa harap mo, baka, sige na muna Christ ha, diyan ka muna, bibit-bitin ko to pa uwi. It's just a story, but it could tell you who you are. And who you are is what you will bring to other people. Now, meron naman tao, sasabihin, sapagkat ako'y ay tao lamang. Di totoo yun. Pero ang problema, papaano? Tapos, sabi pa ni Kristo sa Bible, sabi ni Father God, be holy, for your Father in heaven is holy.
Paano mo gagawin yun? How could you be holy? You bring Christ to people. They have to see Christ in you. Alam nyo ba na ang tao na ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay nananahan sa Diyos ay nakikita ng tao? Have you seen people, because of their holiness, nakikita mo si Kristo sa Kanya? Maybe a good example is Father Orbos. Di ba? Si Father Orbos, many were saying, and even iba, it is talking to me. Kung si Mother Teresa, nung ako'y nasa kolehiyo, pumunta at bumisita, I don't just see Mother Teresa, but I see Christ in Mother Teresa. When Pope John Paul II visited the Philippines, nagmamadali ako na makita ko, hindi ko nakita. Nung kami pumarada na lang sa isang kalye, biglang dumaan ang kanyang karwahe. Nasilayan ko ng malayo, ngunit ang di ko mapaliwanag, bakit tumulo ang luha ko? That is an example of a person who has Christ in that person. And that person is in Christ. Mga kapatid, I've been part of Couples for Christ for so many years also, and I serve people in different ways. Ang di ko na lang na-serve ay yung handmaid, kids, youth, household, kumunting na mag-chapter, araw ng trabaho, nag-a-absent para lang umattend na mga seminar sa Tagaytay. But one thing I noticed, may time na high ako kay Christ, may time na very low ako kay Christ. May time na ang galing-galing ng puso kong feel na feel ko siya. May time naman bakit parang wala siya. Ngayon, to answer that, I'll give you this experience. During the time that I was having so many troubles in my life, kakulangan ng pambayad ng tuition, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad sa katulong, pambayad ng pagkain, pambili, etc. Kamahabang panahon, trabaho mo ay meron ngayon, bukas wala. Graduate pa ako ng Ateneo, wala namang silbi. Graduate pa ako ng Asian Institute of Management, pero every year I lose a job. I spend more time losing the job than living with the job. And those years were my trial years. Maraming paghihirap na dumaan. Hanggang sa isang araw, dumating na yung panahon na nagbago ang ihip ng buhay, ako'y nabibiyayaan. At noong panahon na yun, ang sinabi ko, Lord, kung meron na akong gustong gawin, ang gusto ko, magawa ko to ayon sa kalooban mo. And to live in the will of God is the best because kung di will ni God, mamalasing ka. Nagdating sa dulo, may problema ka. Di ba? Pero if what you're doing is that yun yung will ni God para sa iyo, all the way, blessed na blessed ka. Di ba? So sabi ko, ayoko na nung may gagawin ako, may gusto ako, kung hindi naman will ni God, di wala din. So sabi ko, buti pa, gawin ko isang bagay, kung ano yung will ni God. Okay? Para hindi na ako magkamali.
Ngayon, ang tanong, ano ba yung will ni God? If you look at St. Joseph, his life, the will of God for his life, is to be the foster father of Jesus, and in the eyes of man, he be the wife of Mary. Yun ang mission ng buhay niya. Kaya, inakap niya yung mission na yun. So ngayon, kung tatanungin mo sarili mo, tulad mo ngayon, ano ba ang mission ng Diyos para sa iyo? Yung bang mission na para sa iyo, nagagampanan mo, yan ba ang mission na binibigay ng Diyos para sa iyo? O baka ikaw lamang ang may gusto niyan? Nabigat na tanong yan, sapagkat we are all serving God. Okay? But what's important is, am I doing what the will of God for me to do? Secondly, ano ba yung will ni God? Magbukas ka ng Bible, wala kang makikita dun na sinasabi ng Diyos, ito ang kalooban ko para sa iyo. Marami siyang sinasabi, itong aking 10 utos. Di ba? Katuruan niya yan. Pero ang tanong, ano ba yung kalooban niya? Yun ang hindi natin alam. Di ba? Magharap ka sa Bible. Kahit yung mga born again, tinatanong ko, ano ba kalooban ng Diyos? Paano kayo sabi ng kalooban ng Diyos? Ano ba kalooban ng Diyos? Dahil nandiyan sa Bible, o di hanapin mo. Sabihin mo sa akin kung yan ang sinasabi niyang kalooban niya. Di ba? That is why we as servants of God, we should know Christ, and we should know the will of God for us. Now, may binanggit, ano ba yung will ni God sa atin? May nabanggit na katuroang dalangin ang Panginoong Jesus na itinuro sa ating lahat. Natatandaan niyo yan. It says, Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog, Ama namin, sumasanayan, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang sundin ang loob mo dito sa lupa na parang sa langit. So ano yung kalooban ng Diyos na gusto na ipabatid sa atin ng Panginoon? Dahil kapag alam mo kung anong kalooban ng Diyos, malalaman mo kung sino si Jesus. At kapag nakilala mo kung sino si Jesus, mas alam mo kung paano ibabahagi si Jesus sa kapwa mo. Di ba? Di ba mga kapatid? Kaya hindi madali sagutin ang tanong na yan sapagkat sa mahabang panahon, hindi natin inalam ano talaga ang kalooban ng Diyos. Ang alam lang natin, ito na sabi sa Bible, ito sabi ng Diyos, so therefore, ito na ang kalooban ng Diyos. Pero wala namang gano'n sinasabi sa Bible na yun. That is why
For people like us who serve God and we would like to bring Jesus to other people, it would be best to know what is the will of God to each one of us. And that is where Saint Joseph was able to discern, ito yung kalooban ng Panginoon sa akin. At ang sagot ko'y, oo, fiat, gagawin ko. Kaya brothers, I will just tell you also, what is the will of God for us? Kaya nga, nabanggit ko sa inyo, yung Our Father, Thy will be done on earth as it is in heaven. So, we have to know what is His will. Kadalasan, sa buhay natin, ganito tayo eh. Bisan, tatanong mo, brother, maganda bang ako'y pupunta sa ganitong lugar para magbigay ng salita ng Diyos sa mga kapatid natin dong naliligaw? Ano sasagot mo? Pagdasal mo at malaman natin kung yan nga ang kalooban ng Diyos sa iyo. That's how often we use the will of God to other people. Di po ba? Tapos kapag hindi maganda ang nangyari, ay naku Brad, malamang hindi yan ang will ni God para sa iyo. Baguhin mo. Kaya minsan naman, tanungin ka ng anak mo, Papa, ano kaya maganda? Mag-nursing ako or kumuha ako ng computer science? Minsan, masasagot yan ng isang ama na, ay, doon ka sa nursing, malaki ang kita doon, pupunta ka sa state, magkakapera ka na. Iba naman, sabi, mag-computer science ka pa, kasi marami. Yan ang direksyon ng mundo. At least, on the go ka, nasa trend ka. Pero kung tatanungin, sabi mo sa anak mo, anak, magdasal ka, tanungin mo sa Diyos kung ano ang gusto niya para sa iyo. That is how we usually practice the will of God. At ngayon, ngari, napilian niya maging nurse. So, pasok siya sa nursing, nag-aral siya, pagdating ng third year, napasok siya sa operating room, nakita niya, inooperahan ng isang pasyente, biniyakan tiyan, nagkandasukan na siya at inimatay na siya. Anong sagot nun? Anak, siguro hindi will ni God yan para sa iyo. That is how we look at the will of God. Ngunit mas mahalaga, ano ba talaga, Lord, ang kalooban mo para sa akin? Sapagkat kung alam ko ang kalooban mo para sa akin, magagampanan ko itong aking ginagawang serving people in the prison, in the church, in the offices. I could bring Christ to them and I could share Christ to them. Okay? Diyan nga kapatid ngayon, nagkakaroon na naririnig na ninyo siguro noon pa ang katuroang divine will. Pag sinabing divine, wala nang iba kundi Diyos. Will is kalooban, banal na kalooban. Kapag tinanong, banal na kalooban nino? Ni Jesus ba? O sino pa? When we talk about divine will, it is the will of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Blessed Trinity. Ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Tanong, importante bang malaman yan? O baka sabihin, hindi, okay na ako dito. 85 years old na ako, solved na ako dito.
Ganun ba yun? And then, nagsaserve na ako, manunubo na ako, altar server pa ako. Tama na to. Yun ang will mo, hindi will na God yun. Kailangan alamin mo kung ano yung banal na kalooban ng Diyos sa iyo para makasunod ka. Kung ayaw mo naman sumunod, edi tumuloy ka sa gusto mo. Kahit mag-evangelize ka pa ng lahat ng mga preso, kung hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo, wala rin. Hindi magbubunga. Ika nga. Sabi nga ng karamihan, kapag ikaw ay nagbibigay ng, yung pare, nagbibigay ng homily, ngunit sa kanyang pagbigay ng homily, ay wala sa puso niya ang pagbibigay ng homily. Kahit araw-araw siya magsalita, ni isang kaluluwa ay hindi niya maaaya. Ngunit kung ang Diyos ay nananahan sa kanya, sa konti mong salita, ang puso nila ay bumubukas, tinatanggap ang sinasabi mo. Ganun kabigat ang divine will. Bakit? Sapagkat, Wala na yung boses po. Kuya Benji. ha? Cannot Ayan. hear you. Hello, hello? Can you still hear me? What happened? Okay, meron pa ho? Naririnig na po ako? O ako Hello? lang ba yun? Yes, we can Kayo hear. ba? Yes, Okay. yes. Tuloy pa po? Oo. Yes, Okay. Naririnig niyo po. Salamat po. naririnig. Mahirap nung nagsasalita, ako na lang pala mag-isa. Baka ako na lang makapunta sa langit, maiwan ko kayo. Pero kung kayo ay sasama sa akin, papunta sa langit, pwede ko sabihin, mauna na kayo. Mauna na kayo. Anyway, going back, we have to know now, this is the time that we have to know ano ang kalooban ng Diyos sa tao. Kapag yan ang inyong pinag-aralan, malalaman niyo kung bakit kayo nagsuserve ngayon sa MFC. Sasagutin yan. Bakit kayo nagsuserve sa simbahan? Bakit kayo nagiging lay minister? Bakit kayo nakakapagbigay ng magagandang sharing? Am I clear? Can you hear me? Hello? Yes po. Yes, And here po. loud and clear. Okay. Okay. Salamat po naman at kayo nagre-reply. Dahil ito mahirap sa Zoom. Di ko nakikita yung aking mga kausap. Baka ako'y ginagantihan ng kapalaran. Na kapag may nagsasalita, ako naman natutulog. Kaya konting hina lang ang boses ko at baka magising ko yung iba. Inom lang po tubig. Pagdating po sa kalooban ng Diyos, simple lang po. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? So punta muna tayo, definition. What is the divine will? The divine will is the very life of God. Ano yun? Kung ano yung buhay ng Santatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, silang tatlo ay merong operating life. May buhay sila. Sila'y nagpapalitan ng pagmamahal sa isa't isa. That is their life. That is their divine life. That is their divine will for each other.
Yung isang tatlo na yan. An external exchange of love among the three. Minamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, minamahal ng Diyos Anak ang Diyos Ama, minamahal din ng Diyos Ama ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo minamahal, nagmamahal din sa Diyos Ama, at ganoon din sa Diyos Anak. Palitan lahat sila. Ngayon, kung yan ang divine will ni God, gusto mo bang yan ay maging buhay mo rin? Mabigat, di ba? Ngunit, yan ang gustong ibigay na kalooban ng Diyos para sa tao. Ibig ng Diyos na ibigay ang kanyang buong buhay, kanyang buong kabanalan sa tao. Eh, ginawa na ba niya yan dati? Oo. Yan ang ginawa niya kay Adan. Nung nabuhay si Adan, Adam was living in the divine will with God. Why? Because when the Blessed Trinity had been exchanging love for each other as their divine will, at one point in time, naisip nilang i-share ito sa tao. Kaya nilikha ng Diyos ang tao. Pero hindi basta-basta nilikha. Dahil sa palaking pag-ibig ng Diyos sa tao, hinanda niya ang creation. Kaya lahat ng creative things that you see around was created by God for you and for me. Nung naayos niya ang karagatan, ang liwanag, ang kalbundukan, ang mga isda, ang mga karagatan, ang lahat, kanya ginawa ang tao. When unang yung binanggit, let there be light. If you remember, we sang a song earlier, the darkness was changed to light. Ikanta tayo kanina dyan. Maaaring di natin bigay pansin. But remember, God is light. That is why, anong unang yung sinabi sa creation? Let there be light. Sa isang salita niya, nagawa niya, tanggal ang kadiliman, umiral ang liwanag. That is why you will often see and read in the Bible, God is always associated with the great light. Even his apparitions in the Old Testament is associated with the great light. Kaya yung great light na yan ang gustong ibahagi ng Diyos sa tao. Kaya noong si Adan ay nabubuhay, he is enveloped with the divine will. He is enclosed with the light. And at that time, there is no sickness, there is long life, everything that Adam wants, readily he could get. Yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Tanong, ayaw mo o gusto mo? Ang masakit, maganda, pero maraming sabi ng tao, saka na lang yan, wag na lang yan. But remember your charism. You have to bring Christ in the marketplace. Diba? Therefore, you have to be the light so that people will see from you the light of Christ. That is why, hindi yan namimili ng oras. Hindi porke ikaw ay matanda na, teka, ayoko na dyan. Hindi.
In spirituality, there's no such thing as accident. Ngayon tayo nagkausap sapagkat gusto ng Panginoon na ngayon malaman mo to. Sapagkat kung ano ang plano ng Diyos sa tao ay dapat mangyari. Nandiyan na si Adan, nandiyan na si Eva, maganda na ang takbo ng buhay nila. Pero binigyan sila ng pagsubok. Para makita ng Diyos kung talagang tunay ang kanilang pagmamahal sa Kanya. Sa isang pitik lang ng isang demonyo, sa isang ahas, tapos ang buhay natin lahat. God withdraw His divine will, and so man lived by his own human will. At yan, dala na yan, ang human will na yan, yan ngayon ang gulo sa loob at labas ng buhay natin. Yan ang gulo sa politika, yan ang sanhi ng gulo sa ekonomiya, yan ang gulo sa loob ng ating simbahan, yan din ang gulo sa ating pamilya. The human will prevails. Sabi na, ay ano ba masama sa human will? Nandiyan ang free will. Oh, sinabi ng Diyos, iyo free will. Di naman niya kukunin yung free will mo. Yan ang gusto mo, pinili mo. Pues, masusunod. Hindi babaliin ng Diyos yan. Dahil bigay niya yan sa iyo. Pero kita mo, ginawa ng tao. Sabi nga nung aking history teacher nung kolehiyo, compare mo yung past and present. Ano ang mas maganda? Yung past o yung present? Marami nagsasabi, mas maraming hold-upper ho ngayon. Buti pa dati, konti. Pero noon, meron tuberculosis. Namamatay ta, pero hindi na. But bottom line, when the human will reign in the life of man, we get more troubles, more problems. And so, we are not getting any better. That's why sabi ng Panginoon, nung si Adam and Eve ay nagkamali, nagkasala, noon pa lang sinabi niya, may darating na babae na magiging tunay na kaaway ng kasalanan. At siya ay magkakaroon ng kanyang offspring na siyang magliligtas ng mundo. Kaya nasa Genesis pa lang, sinabi na ng Diyos, merong Mama Mary'ng darating. Kaya doon pa lang, may Mama Mary na. Kaya, itong divine will ni God na ito, na kinuha niya mula sa tao, binawi, ay gusto niyang ibigay ngayon. That's why, naririnig niyo ngayon ang mga salitang divine will sa paligid, ngunit mahirap bigyan pansin. Kaya ngayon, sa mga nakakarinig po sa akin, nawa, ay makita ngayon ninyo na mayroong pagtawag ang Diyos sa lahat ng tao na dapat lahat ng tao ay mamuhay sa buhay ng divine will. Hindi will of God. Magkaiba po yun. Yung pag sinabing will of God, kalooban ng Diyos, kadalasan, situational. Kung ikaw ay kumuha ng trabaho, kung ikaw ay kukuha ng kurso. Ngayon, kapag sinunod mong will of God, para kang tagasunod lamang sa utos ng Diyos. Pero, kung ikaw'y nananahan sa divine will, hindi ka alipin ng Diyos, kundi ikaw ay you're not the servant of God, but you are the child of God. Tagapagmana ng Diyos. Ang gustong mangyari ng Diyos sa divine will,
ay mawala na yung mga kalungkutan mo, mawala na yung bighati mo sa buhay, mawala na yung kamalasan mo. Kasi yan ang buhay natin eh, up and down. Ngayon maganda, bukas masama. Ngayon maganda, bukas masama. Tapos sasabihin natin, ganyan ang buhay. Mali. Yan ang buhay ng human will. Pero kung ikaw ay isasantabi mo yung human will at naisin mong manahan sa divine will, wala nang ups and down ng buhay mo. Yan ang pangako ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung ano ang meron sa Panginoon, ay magiging sa iyo. Imagine, si Jesus, binigyan niya na buhay niya. Sa divine will, ang sinasabi ng Diyos, binibigay niya ang kanyang buong buhay sa iyo. You live inside the kingdom of the divine will. That is the kingdom that God is referring to in the Our Father. That is why, tignan niyo uli ang inyong mga sarili. Bigyan niyo ng espasyo itong patungkol sa divine will. Balik tayo doon sa sinabi ko kanina sa Bible. When the Father said, "Be holy, for your Father in heaven is holy." Kapag ginawa mo sa lumang pamamaraan ng tao, hindi mo kaya kasi tao ka lamang. Yan ang sasabihin mo. But if you live in the divine will, you will be divinized. Because yung mismong gawin ng Diyos ang siyang nananahan sa iyo. Therefore, you can be holy. You will be holy as your Father God in heaven is holy. Okay? Kaya yan din ang ibig sabihin na ang Diyos, kadalasan sinasabi natin, kailangan kasama natin ng Diyos sa lahat ng bagay. Pag sinabi natin kasama natin ng Diyos, anong ginagawa natin? Lord, be with me pagkuha ko ng exam. Lord, be with me pagsakay ko ng aeroplano, pagsakay ng jeepney, pagsakay ng tricycle. Yan. But in the divine will, iba ang sinasabi mong dalangin. Anong pagkakaiba? Ang Diyos hindi mo lang basta kasama sa tabi mo. Ang Diyos nananahan sa iyo, sa loob mo. Sa loob mo. In other words, like I'm talking to you now, it is not Benji who's talking to you. I prayed in the divine will, Lord, come divine will, talk in my talking, see in my seeing, pray in my praying. So everything that I do, I want not me to do it, but God to do it for me. Ganyan po ang tawag ng divine will. Sabi ng Panginoon, anak, wag mo lang akong hanapin, wag mo lang akong masumpungan. Payagan mo kung manahan sa loob mo. Kung doon sa ostya, sa Eucharistia, pinapapasok mo ako bilang isang tinapay, napapasok sa iyong katawan. Mas higit pa yun ang gusto ko. Gusto ko ikaw na ang maging tabernakulo ko. I want you to be my tabernacle. I want you to be my house. I want my being to live in you. And the best part is, you live in me. Kaya ganun din po si San Jose. Sinusunod niya ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya naunawaan niya si Jesus, naunawaan niya ang Inang Maria. Okay? Sapagkat nagpapalitan sila ng kaalaman sa divine will.
Kaya si San Jose ay mapayapang nananahan. Alam niyo, ano ang tatak ng isang taong namumuhay sa kalooban ng Diyos? Siya ay panatag. He is in peace. Kahit pa sabihin pa bukas ang 1 litro ng gasolina ay 1,000 piso, okay lang. You know, one time, pag meeting kami ng mga kamembro ko sa Divine Will, we are all laughing. Lahat kami mga retired. Pero ano sabi nung isang kasama namin? Ay, naku, Benji, the Divine Will is rich. My Father is rich. Mayaman ang Diyos Ama ko. Kaya hindi ako magkukulang. Di ba sa Bible, binakalagay, the Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Ito ngayon ang tunay na kahulugan niyan. If you live in the divine will, and the divine will lives in you, you will lack nothing. Tayong mga retirado, I'm 71, retired na, matagal na. Okay? Paano ako mabubuhay? Paano ako bibili ng pagkain? Paano ako... Hindi ko na iniisip po yun. Kapag ang importante sa akin, nananahan ako sa kalooban ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa akin. Pinangako ng Diyos ni Jesucristo mismo. Now those people who are the little children of the divine will be protected, provided, everything. Kahit dumating pa ang chastisement, earthquake, big fires, economic trouble, world wars, we are protected. That is why we want everybody to be part of it. Hindi porke ikaw retired, nag-iisip ko, paano pa ito buhay, paano pa ito pinansyal. Earlier, we were talking about it, concern ng mga senior citizen, how to survive financially. Why are you bothered with financial issues? Be bothered on how you can be inside the divine will and everything will be taken care of. And that's the promise of God. I have a Bible with me and I also have the Book of Heaven with me. Ano yung Book of Heaven? It is the letters of Christ dictated to Mamina Luisa. Mga mensahe ni Jesus sa lahat sa atin. Marami doon jives with the Bible. Kaya nga yung mensaheng, be holy for the Father in heaven is holy. Hindi yan mapaliwanag sa Bible, mahirap paliwanag yan. Pero sa divine will, si Kristo mismo nagpaliwanag yan. You can be holy. You and I will be holy. Why? If you live in the divine will, naturalesang mawawala ang kasalanan. Unti-unting aalisin ng Diyos yung kagustuhan mong gumawa ng kasalanan. Aminin ko sa inyo, nagagamit ako ng Facebook, nagagamit ako ng cellphone. Di ba nakakita ka dyan, bigla may sisingit, merong sexing babae? Di ba? Ano gagawin natin? Ba, di magandang tignan, tanda naman na ako eh. But if you want to be holy, what happened? You will close your eyes or change. Mawawala. Kaya nga doon sa algorithm, pag nalaman ng mambabasa ng cellphone, mahilig sa mga sexy, puro sexy papakita ni algorithm. Yan ang makikitang parati. Pero kung ikaw, gusto mo makita yung buhay ng santo, tungkol sa simbahan, sa pagpapaliwanag ng magisterium, yan ang lalabas lahat. Kaya nawala na yung mga sexing nakikita ko noon, nakakainis. Biro lang po.
That is how the divine will treats you to avoid sins. The temptation will always be there as a human being. But God gives you the strength. Kaya nga, kanina nabanggit ni isang kapatid dati na meron palang covenant na hindi naman kayo nagpipirmahan, pero meron kayong kasunduan, banal na kasunduan sa Panginoon. We have a covenant now with God because now you know what God wants from each one of you. God wants each one of you to live in His divine will. He is calling you, anak, pumasok ka sa kalooban ng Diyos. Dito ko bibigay sa iyo lahat-lahat ng gusto kong ibigay sa iyo na hindi ko mabigay-bigay sapagkat kung naghahari ang human will sa puso mo. Ibigay mo sa akin ang iyong human will as a sacrifice and naisin mo, desire to live in the divine will. Then you will see how God will provide for you. Madaling kwento. Paano ba nangyari? Bigyan ko kayo ng example. Pagtama ng pandemic, laglag ang negosyo ko. Dati akong kumikita na sa buhay na pagpunta ng supermarket, di ako nag-iisip ng budget, basta bili lang ng bili. Hindi naman kailangan. Hindi naman luho. Pagpasok ng pandemic, tanggal ang negosyo. Nang lumo ang mga mamimili ko. Sabi ko, Lord, nawala na yung buyer ko. Dati, ang laki ng kita ko buwan-buwan. Ngayon, ay, hindi ko malaman kung darating. Ano na yan? Sumagot ang Diyos. From nowhere, it's a long story, but I'll just give you the end of the story. I have 10 million in my pocket. Paano nangyari yun? That would be another story. It came and fell on my lap. Hindi ako tumataya sa loto. Hindi ako nang-hold up. At wala akong kaibigan na merong mali-maleta. Pero yung maleta ng Diyos, iba klase talaga. Sa pera lang ba tinugon ako ng Panginoon? Hindi pa. Meron pang isa. Meron pa akong isang halimbawa. Sa mahabang panahon, may anak ako. Hindi na nagsisimba. Samantalang ako, nung bata pa ako, altar boy na ako. Latin pa yung misa noon, kabisado ko. Ito, mga anak ko ay magsimba. Tapos may isa doon, yung bunso ko, nagka-girlfriend. Aba, yung girlfriend. SBD, 7-day. SDA pala, 7-day Adventist. Aba, itong anak ko, baka nahuhulog pa sa SDA kasi tatay nung babae, pastor ng SDA. So kumakain kami, hindi na nagko-cruise, hindi na nagsa-sign of the cross. Nagkaroon ng kotse, binili ko ng kotse. Diyos ko patawarin, hindi pinabless sa simbahang nakatabi ko lang naman yung miraculous medal. Nagpunta pa doon sa kung saan mang SDA yun. So, dasal ako sa divine will. Tapos ang araw, ito, dumarating yung magulang ng babae. At engaged na pala. Diyos ko po, paano to, Lord? Mama Mary, paano to? Tapos sabi ng biyenan ko, Benji, doktora yan, okay na yan. Ay, hindi yun. Yan isang bagay na hindi ko palalampasin. Pag ayoko, ayoko. Kami ay nagsisimba sa isang bubong lamang, walang lalabas ng bubong at mananalangin sa kabilang bubong. No. There's only one roof that all of us should pray.
So, I pray to the divine will. Bigla isang araw, nag-break. Engaged na to be married. Pagkatapos, malungkot yung anak ko. Lalaki yung anak ko dun. Sabi ko, Lord, padala mo naman ang kung sino yung gusto mo maging asawa nito. Isang araw, dumating yung anak ko, mayroong 2 bisita na babae. Natanaw ko, yung isa lumapit kay Mama Mary na image ko sa altar ko. Hindi po yung paa at tanda ng krus. Nakita ko itsura. Sabi ko, Mama Mary, yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. Okay? Ayun. Kahaba-haba ng prosesyon. Yun na, asawa ng bunso ko. Ay, tulo ang luha ko nung nakita ko ang anak kong bumalik ulit sa simbahan. Tulo ang luha ko nung nakita ko nagsasign of the cross. Tulo ang luha ko nung nagro-rosary na sila mag-asawa. At ngayon, nagdadalang tao na yung aking manugang. At alam nyo, lalabas sa September 8 ang baby. Ganyan ang divine will po. Marami pa akong halimbawa na pwede kong banggitin. Hindi pera lang. Lahat. Lahat po. Sapagkat kung ano ang meron ng Diyos, yun ay kanyang binibigay lahat sa iyo. Mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan, ngunit totoo. Kaya nawa mapaibig kayo, nawa masumpungan ninyo. Hindi yung, wag yung gawin dahil nandito na ako, ano ba naman yan? Panibago na naman yan. Hindi ho. Am I changing your direction of serving God? No, I'm just enhancing it. If you saw the divine mercy and you pray every 3 o'clock, did that change your direction in serving God, living Christ, and share Christ? No. In fact, you enhance your serving in Christ. Ganun po ang divine will. We are not changing your mission in life. We are enhancing and giving the right direction of your life in doing your charism for God. Kaya nawa, magkaroon pa tayo muli ng pagsasama at maibahagi ko pa sa inyo ang tungkol sa divine will. Sapat lang po ngayong gabi na ito na mabigay ako ng ilang katuruan sapagkat mula dito, makikita nyo sarili ninyo na mas malalim ang magiging pananaw ninyo sa pagpunta at pag-serve sa mga kulungan, pagpunta sa simbahan, sa inyong pamilya. Kahit kayo ay nagmamaneho ng inyong sasakyan at ito yung mga motorsiklo, panay ang cut sa inyo, imbis na magmura ka pa at magalit, sasabihin mo, come divine will, drive in my driving. I love, sabi mo, Jesus, I love those motorcycle drivers. I love their heart. I love them because they are given to me for me to see and to be with in this road. Mag-iiba lahat ang pananaw. It will be very positive. It will be very Christ-like. And when I say that being Christ-like, that is exactly be Christ and serve Christ. End of sharing. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much po. So, thank you, Divine Will. Thank you, Jesus, for thank you, Jesus and Brother Benji for sharing. So, we will, but Kuya Benji, do you still have time for Okay? Q&A? Ano po? kung Yes, yes. I'm nakatanungan open to that natin- one. sige po. So, kung may mga tanong po about sa talk, no? The floor is open po. So, ano,
Ito, ako na lang magtanong, Kuya Benji, no? Okay. Kuya Benji, paano mo isasantabi ang iyong human will para naman makapasok ng divine will? May sinabi ka ng come divine will, no? To Okay. speaking, ganyan. Okay. To start with, ano ba yung human will natin? Yun yung ating kasalukuyang gawi. We use our human will for walking. We use our human will for talking. We use our human will for eating, sleeping. Pag tayo nagdadasal, we use our human will. Pag tayo. So lahat yan ay na tubong sa tao na bigay naman ng Diyos sa atin. Ngayon, ang hinihiling sa divine will, isang tabi mo ang iyong human will at naisin mo ang divine will. So, paano mo isasantabi? Ibig ba sabihin nun, pag isinantabi mo yung human will ko, di nadapa ako, hindi na ako makakain, hindi na ako makapagsalita. Ang tinutukoy ng Panginoon doon, ikaw ay may human will, anak. Offer that to me in exchange for my divine will. Okay? So, ibinibigay mo sa Panginoon ang iyong human will. Kung paano niya gagawin yun, hindi yung gawa ng tao. Kundi yan ay gawa ng Diyos sa atin. Ngayon, katulad niyan, may mga times naman na may control tayo. Kunyari, nagmamaneho tayo. Bigla tayong kinat ng motorsiklo. Ano yung human will na gagawin? Bigla kang magmumura, bigla mumurahin, walang yaka, bla bla bla. This time, kaya mong pigilin si human will. Ayan ang divine will ko. Divine will, ituro mo sa akin kung anong gagawin. Ayoko na magmura. Ayoko na mag-ika ng masama. Okay? So the divine will come in. At magugulat ka na lang, hindi ka na mainitin ng ulo sa pagmamaneho kahit may nagka-cut in sa'yo. Ganun mag-operate ang divine will. Ikaw pa rin ang kumikilos. Ngunit yung kilos mo ay napapaloob na sa kilos ng divine will. Kaya ang bawat kilos mo na di-divinize or nagiging banal. Kaya katulad ng yung example ko kanina na yung anak ko, nag-iibang relihiyon. Kung gagamitin ko yung aking human will, ipapaliwanag ko sa kanya, ano ba ang simbahang katoliko? Ano ba dapat ang Eucharistia? Ano ba dapat ang Rosario? Bla 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 bla. That is what my human will is telling me. Pero, anong sabi ng Diyos? Na, quiet ka lang. Magdasal ka lang. Ako bahala. May kagagawan ba akong ginawa para magbago ng puso damdamin ng anak ko? At ngayon binitawan niya yung kanyang girlfriend na Seventh-day Adventist? Wala. Nagdasal lang ako. That's how that is what God is asking you. Sacrifice your human will to me. In exchange, you desire. Importante, mithiin mo na manahan ang divine will sa iyo. Hindi yan parang kailangan mo pag-aralan napakahaba para pumasok ang divine. Ang Panginoon ang siyang magdadala sa iyo sa divine will. At ang isang malaking tulong ay ang pananalangin ng paghingi ng tulong mula sa Inang Birhen at sa Mamina Luisa Picareta na siyang sugo ng Diyos. Na masulat ang Book of Heaven, siyang pamamagitan kaya ang Panginoon ay dinadala na ang divine will sa tao. So, yun lang brother ang simpleng paraan. Hindi naman napaka-komplikado. Ngunit sa bawat kilos mo, naisin mo, Lord, ayoko ng human will ko maghari sa akin. Gusto ko yung divine will mo na, itinataas ko ng human will ko sa iyo. Kaya nga makikita ninyo sa mga samahan,
katulad sa Couples for Christ, sa kanyang MFC, minsan, nagkakaroon kayo ng biruan na mukhang may halong marites. Pinag-uusapan ng ibang tao. O di kaya, may halong green joke. Magtataka kayo dito sa divine will. Biglang nawawala na yun. Iba na yung level ng pagtawa mo sa mga jokes. Iba na yung hinahanap. Ganun po kumilos ang divine will. Ngayon, meron pa ba kayong iba pang mga tanong po? Did I Brother answer your... Benji, Yes? I ask would you say that all saints who have lived in the divine will? I will tell you, no. Why? Sinabi ni Jesus, nung panahon na yun, na hindi pa handa ang Panginoong ibigay ang divine will sa tao. Kaya ang mga santo namuhay ng matuwid, namuhay ng tama, halos katulad ni Saint Ignatius. Yun ang kinakanta natin, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang ating kalooban, ang aking di ba? Halos malapit na sa kingdom of the divine will. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi pa. Hindi pa. Kaya ngayon pa lang niya binigay ditong late 1800s. Kaya ngayon, ang mga santo na nasa langit ay natutuwa sa at mga katulad natin, pinag-uusapan natin to sapagkat ang kanila, sila din ay natututo, nakikita ang divine will na nangyayari ngayon sa atin. Kaya malaking sakripisyo ang mga dinaanan ng mga santo noon sapagkat they desire for the will of God, but God did not show them the divine will yet. Saint Ignatius of Loyola prayed tawag na, Susite, yun yung dasal natin sa simbahan. Just give me your love, di ba? Sa pandaway. Ipagbayang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikda. So, tinalikda na niya lahat. Basta, pag-ibig mo lang ang dumating. Kaya makikita sa dalangin, wala silang nagsasabing divine will. Wala pa. Ngunit naging santo sila. Now, kapag tayo ang nagdi-divine will na, ano naman? Ang desire ng divine will, bawat isa sa atin, will become saint. Maraming bagay akong nasasabi na mahirap tanggapin. Hayaan nyo lang muna to let it be as it is. Later on, if you will become interested to deepen your life and relationship with God, the divine will be the best. I hope I answered your question. Any more Yes. question po? Ano po? So Kuya Benji, parang to add lang to that, so the saints did not live but they do. Yung parang doing God's will instead of living. Parang sinasabi mo kanina na sumusunod na sila sa utos na Yes. ito, gawin mo ito. Parang utusan ka. Yeah. Ito, ipinta mo yung divine mercy, gawin mo to, parang ganoon. Katulad ng merong santo na tinukso sa lust, pleasure of the body. Hinayaan ng Panginoon na tuksuhin si Saint Catherine of Siena. Yun. Si Saint Augustine of Assisi. Talagang yung lust, hinayaan ng Diyos pumasok sa katawan niya. Ngayon, inutusan siya ng Diyos, sige, lampasan mo yan. Napagtagumpayan niya. So, ganun ang mga buhay ng mga santo. Kaya nga, yung buhay na, pag hindi mo tinakwil lang yung pananampalataya kay Kristo, papatayin kita. Ano sabi niya? Sige, patayin mo na. Yun ang mga panahon ng mga santo. Kaya, yun ang kalooban ng Diyos, sinusunod nila. The will of God is what they follow. But now, it will be the divine will that all of us will follow. Kaya,
Pinapanalangin ko na nawa ay magbigay kayo daan sa inyong sarili. I'm willing to share time for you, to give it to you kahit 1 hour every week. Just to share. And no commitment on your part. You can come in and go. It's your choice to make. I just offer my service. Yun lang po. Question pa po? Thank you po. So bro, Father, Yes? iba po yung divine will doon sa will of God? Yes. Yun ang alam natin, yung will of God, di ba? Opo. Kunyari, sinabi na, Brad, balita ko, may balak kang pumunta ng Amerika. Anong sagot natin? Kung kaloob ng Diyos, mangyayari. Di ba ganyan? It's the will of God. Okay. Kung papayagan ng Diyos, kung kalooban ng Diyos na ako'y makarating sa Amerika, makakarating ako. Pag hindi niya kalooban. Okay. Ano naman yung divine will? Iba na yung divine will. Ang Diyos na nanahan na sa loob mo. Lahat ng kilos mo, Diyos na ang kikilos. Kaya kung ikaw ay nakaisip na punta ng Amerika, wala ka ng problema. Diyos na ang kikilos, siya na. Hindi mo nga maiisip na ikaw pupunta ng Amerika. Ipapaisip niya sa'yo. Kunyari, may balak siyang pumunta ka ng, Australia. Ipapasaisip niya sa'yo. Sapagkat siya na, yung divine will na ang nanghahari sa buhay mo. Ibubulong siya ng Diyos, anak, pupunta ka ng Australia. Ikaw naman, tahimik lang. Biglang isang araw, biglang may natanggap kang libreng accommodation, libreng ticket, punta ka Australia. Ganun kasimple. I'll tell you also, few hours ago, biglang itong asawa ko nakakita ng invitation sa cellphone na merong murang ticket patungong New Zealand. After 1 hour, sinabi sana asawa ko ngayon, Daddy, pupunta tayo New Zealand. To God we praise. May binalak ba ako magpunta ng New Zealand? May gusto ba akong punta ng New Zealand? Alam ko, anak ko nandun. Pero kung kailan ko at pupunta, Lord, bahala ka. Ngayon, eto. Ngayon, binayad, credit card. So, Lord, kaya mo yan, bahala ka magbayad yan. Ganun ang buhay sa divine will. Everything is peaceful. You're not worried of anything. God will provide. That's why, going back to your question, malaking kaibahan ang will of God sa divine will. Because yung divine will mismo ang kikilos sa loob ng buhay mo. Hindi ka na magtatanong, ito ba ang kalooban mo o hindi? Eh, ba't mo pa tatanungin? Eh, siya nasa kalooban mo na. Eh, di siya nakikilos. Lord, ikaw na bahala. Maghari ka sa puso ko. Ituro mo ang gagawin ko. Ganun. That's how simple the divine will is. Pero kunyari, biglang naghahari yung iyong human will. Teka, at ako pupunta ng Australia, malamig doon, may rayuma ako. Iyoko, hindi ako alis. Ano naghari? Human will mo. Ang Diyos mo, papupuntahin ka doon na may rayuma ka. Pero hindi. Kung papupunta ka ng Australia, sa mga buto mo, problema ng Panginoon, ang pagalingin ka para pagdating doon mag-enjoy ka. Hindi ka pupunta sa Australia para magdusa ka. Ganun umiral ang divine will sa tao. Everything is taken care of. Kaya nga, Bro, pupunta ka. kasi bro, Ah. sa edad ko ngayon, gusto ko pa mag-asawa. Okay. Sabi ko, if God's will, makakapag-asawa ko. So, yun ba, divine will yun o hindi? Okay. Ganito yan. Tanong mo, yung ba ay will of God o divine will? Ibig kong makapag-asawa. Unang tanong, yung ibig mong makapag-asawa, yan ba ay nais ng Diyos o nais mo? Saan ang gagaling ang pagnanais mo mag-asawa? Galing ba yan sa Diyos o galing? Sarili ko po,
Sarili. Gusto ko po. Okay. Kung yan ay nanggaling sa iyong sarili, more or less, pwede natin sabi, yan ang imbitasyon ng human will sa iyo. Kung yan ay ilalagay mo sa konteksto ng divine will, pwede mo sabihin sa Panginoon, simple lang, Lord, ang human will ko gusto, sinasabi, mag-asawa ko. Divine will, ano ang gusto mo? Maghari ka sa akin. Kalimutan ko itong gusto ko. Ano ibig sabihin nun? Kinalimutan mo na yung human will mo na gusto mo mag-asawa. At ipinasa mo na sa Diyos, sa divine will, kung paano ka mabubuhay. Kadalasan, kaya gusto natin mag-asawa muli, kapag nalolonely tayo, gusto natin may kasama. Di ba? Ngayon, kung sabi ng Diyos, hindi ka malolonely. Pagka divine will na kasama mo, higit pa sa 10 asawa ang makukuha mo. Nako mo, ibig ko sabihin kapatid, let the divine will reign in you. Live in the divine will para lahat-lahat na mangyari sa buhay mo ay yung kanyang banal na kalooban ang maghari, hindi na yung gusto mo. Talikdan mo na yung gusto mo. Because mas maganda. Alam mo bakit, Brad? Kadalasan sinasabi ito ng divine will. Naawa ako sa mga tao dahil yung mga gusto nila, na gusto nila makamtan, hindi nila alam na may mas maganda akong ibibigay sa kanila. Kaya hindi ko maibigay dahil iba yung gusto nila. So, ano ang payo ko sa Brad? Give way to the divine will to reign in your heart. And God will do what is best for you. Ganong katindi yun. Naunawaan mo ko. Di nga po ba parehas nga po pag sinabi, if God permits, mangyayari yun. Gusto ko, but if God permits, mangyayari. Pero iba yung pag sinabi mo. Divine will pa rin yun. Hindi ho. Nag-uumpisa kasi ang action ninyo kung ano yung gusto nyo. Tapos tinihingi nyo sa Diyos, ibibigay mo ba to o hindi? Ganun lang yun. Yun ang akto ng ating human will. Lord, gusto kong mag-asawa. Kung papayagan mo ako, makakapag-asawa ko. Yes. Pero kung hindi ako makakapag-asawa, hindi yun ang kalooban mo. Yan, di ba? Paano Tama naman po. ang aksyon? Paano naman ang aksyon sa divine will? Simple lang. Lord, I want you to think in my thinking. Ikaw ang mag-isip sa pag-iisip ko. Come divine will, think in my thinking. Come divine will, desire in my desiring. Come divine will, meditate in my meditation. Come divine will, live in me. After that, wala ka nang iilingin. Bakit? Gusto mo na ang Diyos ang maghari sa iyo. Kapag Diyos na ang naghari sa iyo, siya ang magbibigay kung ano yung mas maganda kaysa sa gusto mo. Alam naman ng Diyos, gusto mo mag-asawa. Pero kung meron siyang gustong ibigay na iba pa, binigyan mo siya ng pagkakataong ibigay kung ano yung gusto niya. Kaya para naman yun mabigay, talikdan mo yung gusto mo. Abandon what you want and let God give what He wants to give for you. Kaya hindi nagtatalaban, hindi pareho ang God's will sa divine will. Ang God's will, yung tao ang may gusto, human will niya may gusto. Tapos sinasabi sa Diyos, yes or no, bigay mo ba o hindi? Sa divine will, hindi. Tinalikdan ko na lahat ang aking human will. Inoffer ko na sa Kanya. Kaya wala na akong niisip na mag-aasawa ba ako o hindi. Basta Lord, ikaw nang bahala sa akin. Okay? Katulad na lang yan, nakita ko kamakailan sa TV.
na si Butch Anson Roa, napangasawa yung anak ni Soc Rodrigo. Pagkatapos na maging asawa niya ng matagal na panahon, si Pete Roa. Diba? Kaya pag nakapanood ka nun, ay sayang, sana magkaroon din ako ng isang Butch Anson Roa sa tabi ko. Imbis na isipin mo yung ganong makataong pananaw. Iyakyat mo lahat sa Diyos. Lord, ikaw na bahala sa akin. Gusto ko ang divine will mo ang maghari sa buhay ko. Kaya wala kang iniisip na mag-aasawa. Wala kang iniisip na Butch Anson Roa ang babae mapapangasawa mo. Basta sinabi mo, Lord, ikaw ang pumasok sa buhay ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Yun. Period. Ganyan ang divine will, Brad. Yan ang gusto ng Panginoon. Ang inihiling ng Diyos, anak, papasukin mo ko sa iyong kalooban. Ibigay mo sa akin ang iyong makataong kalooban, kapalit ay ang aking banal na kalooban na maghari sa buhay mo. At kapag ako na ang naghahari sa buhay mo, pangako ko sa iyo, lahat, higit pa sa lahat, ang makukuha mo. Yun Kasi po. po meron po tayong katuruan na yung mga hinihiling natin, 3 bagay lang po ang mangyayari. Di po ba? Oh. Yung Yeah. una, ayaw ng Diyos yun dahil mas meron siyang ibibigay na maganda sa'yo. Yes. Diba? Yun, lagi natin sinasabi yun. Meron namang maghintay ka. No? Maghintay ka dahil darating oras ibibigay ko sa'yo. Yeah. Yung pangatlo, yung ayaw ko nga, hindi ko ibibigay sa'yo dahil makakasama sa'yo. Correct. Totoo po yun. Na merong sagot ay yes, meron naman sagot ay no, at meron naman sagot na wait, may darating na mas maganda. Yan ay, ang topic ngayon na tinatanong mo ay, sa puso mo, nababasa ko na meron kang minimithing gustong bagay na hinihiling mo sa Diyos. Diba? Ngayon, ito ngayon ang sakripisyo ino-offer ko sa iyo. Talikdan mo yung nais mo. At kapalit niyan, naisin mo ang divine will na maghari sa iyo. Kapag yan ang ginawa mo, kapatid, nakita ng Diyos na tinalikdan mo ang iyong sarili. Remember, it is said in the Bible, deny yourself and follow me and carry your cross. Di ba? Yan ngayon ang akapin mo. Sabi mo sa Panginoon, tinatalikdan ko itong aking pagnanais na magkaroon ng asawa. Ang kapalit nito, gusto ko makamtan ang iyong divine will. Amen. Gawin mo yan, kapatid. Yan ay same application as said in the Bible. Deny yourself. Carry your cross and follow me. Kapag yan ang nasundan mo, sabi, katuruan din sa Bible, na hinangad mo ang divine will para sa buhay mo, ang Diyos ang mapapasa iyo. Kapag ang Diyos ay nasa iyo na, may kulang pa ba? O baka sabihin mo, hindi sapat ang Diyos sa akin. Pwede ba yun? Di ba, kapatid? Naisin mo ang Diyos. Naisin mo ang divine will para sa iyo. Talikdan mo. Lumalabas mo, kapatid, na itong divine will ay bagong katuruan at ito ay pinadaan lamang kay sino na nga po yun. Luisa Picaret. Oo, noong narito pa si Kristo at bago siya umalis, marami na siyang ibinigay sa ating katuruan. Bakit nga po ngayon lamang nagkaroon ng bagong katuruan itong divine will? Magandang tanong po yan, kapatid. Kung maalala mo yung binanggit ko kanina, binigay na ng Panginoon ang divine will nung kanyang ginawa ang tao.
Kaya si Adan ang unang nagkaroon ng divine will. Yan ang kanyang orihinal na plano sa tao. Tao na walang kamatayan, taong walang kagutuman, taong walang problema, tao ay umiiral sa hitik ng ligaya. Yun ang buhay ni Adan, masaya siya. Nung nalungkot siya, binigyan siya ng asawa. Everything is given to man. Pero nung nagkamali at nung tinest niya si Adan at nagkamali si Adan, winidraw ng Panginoon ng divine will. Ngunit sinabi ng Panginoon, ibabalik ko yan. Ngayon, yan katuruan, hindi yan bago. Yan ang original plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ho yan bago. Luma na po yan, sinasariwa na ngayon natin na yun ang original na plano ng Diyos. Kaya tayo, nasanay tayo sa buhay na human will. Okay? Kahit ang Hesukristo, nung siya'y nabubuhay kasama ang Inang Birhen, both of them are living in the divine will. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagawa ni Jesus na magsakripisyo para sa tao, mamatay para sa tao. Because He lives in the divine will. So Kaya- yung po bang divine will na yan ay napag-usapan po sa magisterium na magiging isa sa ating mga Yes. doktrina? Opo. Sa ngayon, ang nire-repaso na lamang ang mga translation because there are 36 volumes of the Book of Heaven. Pinagtalunan, pinag-usapan, pinagtagisan na yan sa loob ng Vatican. At ngayon, ang desisyon nila, in less than a year or few months, idideklara na valid. Tinatranslate na nila ang Book of Heaven sa 5 importanteng lengguwahe ng mundo. Isa na doon ang English, Spanish, German, I don't know the others. Ngunit buong mundo, ipapalaganap na to. Okay? Kaya si Mamina Luisa Picareta ay kasunod na rin doon magiging santo. Yung nag-translate ng Book of Heaven ay santo na. Si Hannibal de Francia na dating founder ng Rogationist Fathers. Pero siya ang naging kompesor ni Mamina Luisa. Siya rin ang nag-transcribe. Nung si Mamina Luisa sinulat niya ang dictation ni Jesus Christ, si Padre Hannibal de Francia naman ang nagsalibro nito. Okay? So, yan ngayon pinag-aralan ng magisterium, pinag-aralan ng mga theologians. Marami dyan ay naging kontrobersyal sa matagal na panahon, kaya natagalan bago ito napaaprubahan. Kaya yan, nasa proseso na ng pagdeklara. We are counting 1.5 years to go. And kapag yan ay naging mandate na ng Vatican, all parishes will have to have a divine will chapter. Yan ang mangyayari yan. Kaya magandang malaman na natin po ngayon, mapag-aralan, marami pa tayong dapat malalaman. Kaya maraming paliwanag ang makikita mo sa Book of Heaven na nagpapaliwanag ng mas magayos kung ano yung sinabi ni Lord sa Bible. Okay? Kaya nga, bigyan kita ng example para sa yung sinabi sa Bible, di ba? Tayo ay niligtas ni Jesus sa kanyang pagpako sa krus, sa kanyang pagkamatay sa krus. Bigyan kita ng isang tanong. Bakit ka pinatawad? Hindi ka pa naman buhay nung panahon na yun. Hindi wala kang kasalanan. Di ba? Why will you be saved? You were not yet a human being at that time. Hindi wala kang kasalanan.
So I'm not part of those people who were saved. Di ba? Kasi maiisip mo yan eh. Nung nagbasa ako ng divine will, nalaman ko na sa pananaw pala ng Diyos, walang kahapon at walang bukas. Lahat nasa present time, pangkasalukuyan. At doon sa pangkasalukuyan na yun, nahandong ka na. Sa mata ng Diyos, naging tao ka na. Nakita na ng Diyos ang pagkakulang mo, kasalanan mo. Kaya lahat ng kasalanan natin, inako niya at binigay niya buhay. Niya. Nalaman ko yan sa Book of Heaven na sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus mismo, with God, there is no past or future. Everything is in present. Kaya God saw all my sins, even if I'm not yet a human being. But God took all my sins, redeemed me from my sins, saved me from the punishment of hell. Because He loves me so much. Kaya, saan mo makikita yung example din sa Bible? Sa Gethsemane. Doon ang Panginoon ay nakaluhod at nakita niya ang gagawin sa kanya ng mga sundalo, ang pagdudura sa mukha niya, ang pagpako sa krus. Because with God, di ba si Jesus, man, God, nakita ni Jesus ang gagawin sa kanya. Kaya sa paghihirap na yon, naranasan na niya yung pain. Naranasan niya yung paghihirap, kaya siya ay nagpawis ng dugo. Because he felt it already. With God, there is no past, there is no future. Everything is in present. Kaya yun ang isang bahagi ng Bible na hindi mapaliwanag. Pero sa Book of Heaven, napaliwanag. You will be holy because God will be in you. And therefore, you can be as holy. For your Father in heaven is holy. Di po ba, Brad? Anyway, maraming maganda yung isip mo, marami kang nagiging tanong. Isang indikasyon yan na gumagalaw ang divine will na sa buhay mo. Because the desire to know the divine will ay nag-uumpisa ng tumimo sa puso mo. Amen. Amen? Amen. Kaya marami pang panahon, Brad. Pwede ka pa magtanong. So, kung nawa ako'y tawagin niyo muli sa inyong samahan, I will be willing to share it with you. Opo. Brother Okay. Jerome, merong second talk, ha? Nag-raise ng hand po si, sige po, ewan ko lang kung about sa Hi, next Jerome. Sabi About ni the next Brad, talk, may second talk daw. I cannot decide for that. It's the senior, other senior. May nag-raise po ng, tama, di ba? Hindi lang mag-ano dyan, mag-decide. Okay. Nag-raise ng hand po si Tita Lina ng Germany from Handmade. Tita Lina, ang tanong. Yung para hindi ko makalimutan. Ang ano dyan, yung kung tayo ay naibigay na natin sa divine will yung ating kalooban o kaya kagustuhan, siguro kung hindi naman tayo nagbago, may gusto tayong ibigay sa kanya, may wish tayo, pero ang human will natin hindi nagbabago. Siguro hindi naman darating hindi naman magsagutin ng Panginoon yung ating kagustuhan. O ang ibig sabihin dyan na pag binigay na natin sa kanya, ibig sabihin na wala na yung dapat wala na tayong human will na ibig ko sabihin halimbawa
may inaano ko sa kanya, may gusto kong tinataas sa kanya, pero ako'y makasalanan pa rin. Halimbawa, gusto kong mag-asawa uli, pero itinaas ko sa kanya na gusto ko mag-asawa uli. Pero sa aking kagustuhan yon, kung ako ay yung wish na yon ay hindi ko maintindihan. Ang wish na yon ay ano, yung hindi ko inalis sa aking puso, hindi ko binigay ko sa kanya, pero dito pa rin sa puso ko na gusto ko mangyari yun. Hindi yun, parang hindi nawala ang ano ko, ang human will, parang hindi Yes. pumasok sa kalooban ng Diyos. Yes, yes, yes. Okay. So, what you're saying, Atelina, is that may desire ang iyong human will. Kahit sinabi mo pang gusto mo ang divine will, pero nahandun pa rin yung desire mong mag-asawa, hindi pa rin sinusurrender mo yung human will mo sa Diyos. Ang ibig mong sabihin ay isurrender mo lahat. Kalimutan mo na, talikdan mo na yung pag gusto mong mag-asawa at hangarin mo na ang divine will maghari sa iyo. Siya na bahala. Tama ba, Hintayan ko na Atelina? lang. Opo, tama yun, tama. Yun ang inyong ibig pahatid. Opo. Thank you, Atelina. Thank you. Thank you rin. O kaya ano, mayroon tayong gustong tulungan na kapatid na baguhin niya yung buhay niya na makamundo. Yes. Pero tayo, hindi rin natin binabago yung sarili natin. Yes. Walang effect yun, di ba? Yeah. Correct. Kaya nga, may nabasa ko dito na may nagsulat na let go and let God. Okay. Tama po yun. Let go mo ang iyong human will and let God give you His divine will. Hindi lang basta let go and let God. Bahala ka ng Lord. Ninanais mo na isinuko ko na sa iyo yung human will ko. God, I desire to live in your divine will. Mas direct po yun. Yun And po forget. yun. Forget Yeah. na after that. Yeah, forget it. Bahala na si Lord. Tama yun. Ito yun. Kaya nga, kung tutusin nagkaroon ako ng sitwasyon Bigla isang araw itong asawa ko nagsiselo sa babae. Nako. Kung ugali kong human will kong iiral, kaya aawayin ko to dahil mula sa pool, di naman ako ng daya. Hindi ako ng ngutang. Hindi ako nangaliwa. Tapos pagbibintangan ako. Pero para sabi sa akin ng divine will, tumahimik ka lang. Hayaan mo siya. Aba, edi after 1 month, nakausap niya yung anak ko. Sabi ng anak ko, Mami naman, sa itsura ba naman ni Daddy, kahit gwapo, hindi man bababae yan. Tagal mo nang kasama yan, alam mo naman, wala namang babaeng kinakausap yan na may kalandian yan or what. Very prayerful lang, Daddy. So, tapos pagbibintangan mo, hindi yata tama. O yun, natauhan yung asawa ko, pero wala akong sinabi. Kaya, umiyak ko lang yung anak ko, sila mag-usap. And my son became the medium of God to explain to my wife, you got nothing to worry about your husband. Ganun. Alam, pag may problema, tumahimik ka lang. Ayaw mo divine will. Aayusin niya. Pag ako nagdadrive at may traffic, tatawagin ko divine will. Lord, ayusin mo nga ito. Bahala ka na dito. Maraming mga tao, maraming motorsiklo, magulo sa kali. Di nung tumaas ang gasolina, o di konti na lang tao sa kali. Bumagal ang takbo ng sakyan. Bumagal ang takbo ng mga tao, nawala ang mga motorsiklo. Gumawa ng dahilan ng divine will. Wala nang traffic. Kahit Sabado, wala na pong traffic.
Mga Okay. tanong pa I po. think, Yes. thank you so much, Brother Benji, for enlightening too. us on this divine will. And perhaps this is a sort of introduction for us. Yes. Actually, kasama namin si Jerome was talking about this divine will, but parang hindi masyadong pumapasok sa isipan namin. At least now we made a good parang Ay. introduction for this subject, and I'm sure this will not be the last time. Ay, thank you, So, Lord. Thank Thank you. Thank in you. the future. So may we request Brother Butch to pray for the closing prayers. Sound Butch, Butch. nakamute ka po. Ilagay natin ating sarili sa presensya ng Panginoon Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, papasalamat kami sa gabing ibinigay mo ito ngayon upang maliwanagan namin mabuti kung anong divine will, God will, and our human will. Salamat po sa paliwanag ni Brother Benji na nagbigay ng tamang pananaw kung anong ibig sabihin nito, Panginoon Diyos sa amin. Salamat din po, Lord, sa presensya ng aming mga kapatid na umaten ngayong gabi upang lalo pa maintindihan, mapalalim ang kanilang pananaw at mapalalim din ang aming pananampalataya. Panginoon Diyos, hinihiling po namin sa iyo ngayong aming pong unti-unti na intindihan kung anong ibig sabihin ng divine will, ang lalo pang kaliwanagan sa aming buhay, sa aming mga gawa, at dunong para malaman pa ito lalo para sa amin, Panginoon Diyos. Alam po namin, nag-uumpisa pa lang kami at itong aming kaalaman ay medyo mababaw pa. Gusto po namin ito mapalalim palalo upang maisabuhay namin ang iyong divine will sa aming mga buhay. Hinihiling din po namin, Panginoon Diyos, yung basbas para sa aming community na MFC, na patuloy mo po kaming gabayan, patuloy mo po kaming biyayaan at proteksyon upang lalo pa namin mapalawig at papagalaw na ayon sa aming adikain na mapalawig ang iyong balita na magandang balita ng kaligtasan. At dinadalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang aming protection sa aming pamilya at basbasan po din mga aming mga gawa upang kami po ay lalong maging liwanag din sa iba at inudulog din namin po, Panginoon Diyos, sa aming bansa na sana po magkatotoo na ang propesiya na ito ang magiging ilaw sa Asia. Bigyan mo po kami, Diyos, ng grasya din ang aming proyekto ng Live Christ, Share Christ movement upang lalo pa ay mapalawig at mapakalat ang iyong magandang balita ng kaligtasan at pagmamahal upang magbatid kami ng pag-asa sa aming mga kapwa na hindi pa nakakilala sa iyo o nawawalan ng pag-asa. Milinig po kami ang Panginoon Diyos ng magandang pagtulog ngayong gabi upang may lakas kaming harapin ang bukas at manibagong lakas sa hamon ng buhay at sa pagganap bilang miyembro ng MFC, Panginoon Diyos. At basbasan po, Panginoon Diyos, ang MFC servant na sana po bigyan mo po kami pa ng maraming miyembro na magdahatid nitong iyong magandang balita ng kaligtasan at palakasin, palawigin po ang aming mga gawain at pagtibayan po ninyo ang aming miyembro na maging ilaw at halimbawa ng buhay ni Kristo sa kanilang mga buhay. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong magandang gabi at sa iyong grasya, sa iyong awa at pagmamahal na ginagawad niyo at kami nagpapasalamat po sa inyo. Lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. 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 Walati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Parang unang-una, ngayon, at Unang-una, ngayon at magmakailan naman at pagpasawa ng landan. Amen. Alama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
Thank Ito you, lang Brother din, mga Benji. kapatid. Amen. Salamat, Brother Benji. Thank you. Salamat. Thank you too. Thank you, Brother Benji. Thank you.